Yun, luluto. Baboy. Munggo. Meron kaming pitas na dahon ng ampalaya. Oo, yan yung talbos eh. Ito lang kami sa bahay ngayon. Napakainit. Alam nyo ba kung anong temperature? Boom! 107 degrees. October 2 na. Nasa 100 pa rin. Pambihira. Hindi kami makalabas ng bahay kasi para kami iniihaw. Kaya yung mga halaman, na talaga. Wala na talagang pag-asa. Give up na kami. Tapos na yung season ng pagtatanim. Next year na lang ulit. Kaya yun. Yung ampalaya Tama ba yung kinuha ko ampalaya? Ewan ko. Nakainin natin to. Hindi ka lang nalagay Munggo na may ampalaya. Dati ginagawa namin, nilalagyan namin ng chicharon Yung masarap. Kaya lang, ayun, taas ang kolesterol. Bawas, walang chicharon. Pag ampalaya leaves, may flavor siya. May aroma siya, may aroma. May pait. Magbablog muna tayo dito sa loob ng bahay. Meron na naman kami sasaguting isang tanong. Hintayin ko lang si Amy matapos kasi mas masarap pag meron akong kasama na nakaupo. Kapag sinasagot yung ibang mga tanong ng mga nag-comment. So yun guys, dyan lang kayo. It should have been you. Another time, another place, I just know you could have been the one who made me feel at home. What a crime and what a shame to let you go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. So ayun guys, meron lang pala akong gustong sagutin. Meron kasing nag-email sa amin. Ito na, mag 2 months ago na siya, August 4. Tatago ko na lang siya sa pangalan na na lang, Ate V. Kasi email to Baka kaya nag-email sa akin kasi ayaw niya pala yung pangalan niya. Sabi niya, Dear Roland and Amy, I hope this message finds you well. I wanted to take a moment to express my admiration for your family vlog. Your authenticity and simplicity shine through in each episode, making it a joy to watch. As I eagerly catch up on your previous episodes, I found myself intrigued by your journey from being a CNA to becoming a nurse. I would love to hear more about this transition and the experiences that shape your path. Your story is not only inspiring but can also provide valuable insight to many of your viewers, including myself. Thank you for creating such wonderful content that brings joy to so many. I look forward to continuing to follow along on your adventures. Your new fan at nagmamahal, Ate V. Ayan, napakagandang email. Maraming salamat Ate V sa iyong email. Hindi ko lang alam kung si Ate V siguro kung may plano ba siya mag-CNA tapos ipopursue niya yung CNA sa pagiging registered nurse. Pero yung kwento ko lang para din doon sa mga, kung may mga bago dyan na nanonood na hindi nurse, na may nagpaplano maging nurse. Ang tagal na kasi nito Kaya mo to. Kaya. Kailangan nandiyan ka. Gusto ko iwanan. Hindi ako makapagsalita pag ako lang mag-isip. Ikaw talaga. Ay, baliktad. Anyway, little backstory guys. Kasi nung pumunta ako dito sa US, 19 years old, nakipag-break siya sa akin nun bago ako pumunta rito. Wala naman sa topic. Kasama yun. Actually guys, sa Pilipinas, bago ako nagpunta rito sa US, nasa second year college ako noon. I'm taking architecture. Mahilig talaga ako sa mga Sa mga technical. Mahilig ako mag-drawing. Yan yung talaga yung gusto ko. Ang galing siya sa numbers. Yes, wala talaga akong balak mag-nursing. Although, yung tatay ko kasi noon, nasa Amerika siya nag-petition sa amin. Parati siya tumatawag sa amin every week. Na-encourage niya ako na sabi, mag-nursing ka. Kasi siguro nakikita niya rito maraming mga nurses na mga successful. Tapos yun nga guys, pinetition na kami, pumunta na ako ng Amerika. Ang gusto ko sana talaga dito, nung pumunta ako ng US, i-pursue ko pa rin yung pagiging architecture ko o kaya engineering sana. Anything computer related or technical related. Kasi mahilig talaga ako sa math tsaka mag-drawing. So, yun talaga yung passion ko. Wala talaga sa nursing. 2001 ng November, nung punta kami dito sa US. Ayun, syempre wala pa kaming trabaho, di ba? Sarap-sarap buhay. Umiyak ako. Umiyak nga pala yan. Oo, nandun sa airport yan. Wala. Oy, hindi naman ako nagpunta sa airport. Hindi, nasa airport ako, tinatawagan ko siya. Hindi niya ako inatid. Ha? Tinawagan mo ba ako? Tinawagan kita, umiyak ka sa opisina ka pa nga nun Sira tayo nun. Tayo ba nun? Hindi, nakipaghiwalay ka na nun. Hindi. Nakipaghiwalay Hindi pa ka. ako nag-work nung una mong alis. Ay, hindi ba pala? Iba pala Nasa yun. college Sabi ako ko. nun. Ibang babae pala. Ibang babae. Ito ko, ano pinagsasabi? Ano pala yun? Sino yung office? Si Christine pala. Si Christine. Ay! Christine Reyes. Hindi ka papatulan nun.
Tapos pagdating ko dito sa US, syempre wala pa kaming trabaho, sarap-sarap buhay. Ayan, syempre alam niyo yung mga first few months nyo, parang feeling nyo wala kayong responsibilidad, di ba? By January, the next year na, January 2022, gusto ko na rin maghanap ng trabaho. Sabi ng tatay ko, subukan ko mag-CNA. So, nag-CNA ako ng 2000 ng January. Tapos gumaduate din ako ng March kasi 6 weeks program lang yung CNA dito. Napakadali lang sa community college. Ang tanda ko pa nga nun $11 lang per unit. Ang presyo. Ang presyo ng Tuition. napakamura lang. Tapos nagkaroon agad din ako ng trabaho, siguro after a couple of weeks. Bilis lang. Mabilis lang. Nakapasok ako sa isang nursing home doon sa Long Beach, California. Ayun, shout out doon sa mga Magkano sweldo mo CNA? Ang sweldo ko noon, natanda ko pa, $8.30. Ayun, mura-mura. Ang minimum wage pa noon, $6.75 ang pagkakatanda ko. Balik muna tayo doon sa nag-aral ako ng CNA kasi natatandaan ko. Siyempre, never pa ako nagtrabaho sa Pilipinas kasi nga college student. Diba? Alam niyo naman sa Pilipinas, pag estudyante ka, usually, estudyante ka lang for 4 years. Nung CNA kasi, ayun, medyo na-overwhelm kasi ako. Gusto ko lang kwento, yun ang naranasan ko nung nagsi-CNA class ako. Theory ka muna, theoretical, yung mga first few weeks. Tapos, merong part doon na magki-clinicals na kayo. So, na-assign kami sa isang nursing home na malapit doon sa amin. Doon kami nagki-clinical. Natandaan ko pa noon kasi, muntik na ako mag-quit. Kasi nung unang araw noong nag-clinical ako, di ba, binuksan na yung yung matatanda kasi nga, di ba, nursing home. Binuksan ng preceptor ko yung diaper noong pasyente. Talagang bahong-bahong. Hindi ko ina-expect na ganun yung pinasukan ko. So, alam ko naman CNA pero medyo na-overwhelm ako. Talagang parang halos masuka-suka ako na. Sabi ko nung araw na yung pag-uwi ko na itong araw na to, hindi na ako babalik talaga. Tapos hindi na ako bumalik nga. Tapos nag-absent ako ng the next day. Teacher namin Pilipino pa nun. Si Tita Zenny. Zenaida, me too. Shoutout sa inyo. Matagal na yun. More than 20 years na yun. Nung nag-absent ako, tinawagan niya ako. Tapos hinahanap niya ako. Oh, Roland, Pilipino kasi. Sabi niya, nasaan ka na? Ba't di ka bumalik? Tapos yun, nagdahilan-dahilan na lang ako na hindi na ako makakabalik. Nakakatuwa lang din kasi nag-explain siya sa akin. Na-encourage niya ako bumalik for some reason. Kasi marami din ako mga Pilipinong kasama doon. Mga mababait naman sila. So, First day pa lang ayaw first day pa lang talaga nung clinicals. Ay, diring-diri talaga ako. Kaya masasabi ko na feeling ko hindi para sa lahat din yung pagiging CNA. Ay, yung pagiging nursing in general kasi talagang ibang klase talaga yung trabaho ng pagiging isang nurse. So yun, nakakatuwa lang din kasi dahil dun sa tawag na yun ni Tita Zenny, kung hindi siguro ako na-encourage at bumalik, hindi po ako magiging nurse ngayon, di ba? Baka engineer ako ngayon. Anyway, so yun yung story ako ng pagiging CNA. Tapos doon na nagsimula yun. Ayun, medyo nagustuhan ko na rin siya. So, yun, nasanay ka na sa ganun? Nasanay na rin ako. Pero diba? araw-araw talaga may ganun? May theoretical ka. Siguro twice a week, meron kang clinicals. So, yung may partner akong isa pang Pilipino din na CNA student din. So, halinhinang kami doon. So, papasusundan namin yung preceptor namin. Siyempre, magpupunas-punas ka, magpapakain ka, magpapaligo ka. So, aral pa lang ba to? Aral pa lang yan. Aral pa lang. Hindi pa work. Hindi pa work yun. So, nakagraduate na kami, pumasok na ako sa nursing home. Yun yung unang-unang trabaho ko as a certified nurse assistant o CNA. Na 3 to 11 ako noon. So, lang, yung interview ko noon, wala, tinanong lang sa akin, pwede ka na ba magsimula ngayon? Ganun. And then after that, so CNA, habang nagtatrabaho ako ng full-time, nag-aaral din ako full-time. LBN naman ako. Bali doon sa same community college na pinasukan ko ng CNA, doon din ako pumasok ng LBN. Bakit ka ba nag-LBN? Yun, nag-LBN ako, ganito ang kwento naman dyan. Nung CNA kasi ako, ang mga LBN po sa amin, puro mga registered nurses po siya na galing ng Pilipinas or galing sila ng mga Middle East. Mga RN po sila, kaya lang, karamihan sa kanila nahihirapang maipasa yung NCLEX. Siyempre, medyo may mga matanda-tanda na sila sa akin. Ano pa lang naman ako no, mga 21 years old. Parang medyo na-encourage ka na parating sa araw-araw na pagtatrabaho mo. Uy, mag-ano ka, subukan mo mag-LBN, mag-RN ka, ganito, ganyan. Pero ang plano ko po talaga, gusto ko pong bumalik sa pagiging yung engineering or anything computer related, yung computer science. Yun talaga ang gusto ko. Actually, kapag inquire na ako sa DeVry University noon. Pero siya, private school. Private. Pero hindi ako natuloy kasi medyo mahal din. Tsaka sabi ko mag-LBN muna ako. Since sa community college, halos libre lang yung tuition ko doon kasi nga may financial aid ako. May grant ka? Oo, mayroon akong grant. Student grant, financial aid. So, wala akong binabayaran. Actually, binibigyan pa ako ng stipend ng eskwelahan. So, halos libre yun? Libre talaga. Binibigyan pa ako ng pera na pambili ng libro. Basta may budget yun eh. Pag private, di ba, mahal ang LBN? Ang LBN, nag-inquire ako doon sa
sa Concord Career College, yata yung pangalan nun. 18K. Yung LBN lang yun, guys, hindi pa RN yun. Way back 2002, ganyan. So, mahal talaga siya. So, maglo-loan ka ng ganun, ang mahal. Gaano katagal yung LBN? Ano lang siya, 18 months. 18 months. Nag-LBN na ako, so nakapasok ako sa community college. Swerte naman ako kahit may waiting list. Nakapasok naman ako. Graduate ako ng 2003 ng December. Yun. Tapos, pumasok na ako ng pagiging LBN ko doon sa same skilled nursing facility na pinapasukan ko. So, yun, in-increasean ako. Tanda ako pa noon, mukha akong engot talaga noon. Wag niyong gagawin itong ginawa ko, guys. Kasi nga, bata pa ako noon, di ba? Siyempre, mahiyain pa ako noon. Kinausap ako ng director of nursing namin. Sabi niya, Roland, Pilipino kasi. Sabi niya, Roland, magkano bang sweldo ang gusto mo? Sabi ganun. Alam mo, sabi ko, makakamot pa ako, sabi ko, bahala na po kayo. Ganon. Kahit magkano. Kahit magkano. Kasi nga nahiya akong magbigay ng presyo. Ngayon, syempre, medyo may experience na tayo. Wag yung gagawin yung kailangan makipag-negotiate kayo. I-research nyo kung magkano yung mga sweldo na, yung kung ano yung running na rate doon sa lugar nyo. Back then, hindi pa masyado yung internet, di ba? Pero ang naging sweldo ko noon, nag-jump from sa CNA na $8.38, naging $18. $18 per hour. So, para sa akin, ewan ko kung mababa o mataas yun back then. Tuwan-tuwa na ako doon kasi biruin nyo from $8.38. $8.38, nag-re-increase lang ako 8 cents nung sa CNA ko. Naging $18 per hour yung sweldo ko. So, naging LBN na ako. Ang tanda-tanda ako pa noon, syempre sa nursing home, LBN, napakaraming trabaho. Talaga mabigat. Merong point pa nung naging LBN ako nung bago-bago ako na nagsisisi ako kung ba't ako LBN. Kasi nga, medyo mabigat yung trabaho. Siguro nga, bago lang ako. Hindi pa ako sanay. Yung pa yung mga time, guys, na syempre, pag LBN ka na, sumasagot ka na ng telepono. Pag tumatawag ang doktor. Pag may complain yung mga pamilya, ako na rin yung sumasagot. Yun yung mga bagay na pag CNA ako, hindi ko ginagawa. Nag-ring yung telepono, kinakabahan ka na. Kasi syempre, doktor, i-Englishin ka, di ba? Tsaka nagpapasa kayong gamot. Nagpapasa ka ng gamot. Walang problema sa akin yung pagpasa ng gamot. Sometimes, meron lang akong problema sa communication kasi bago-bago ka pa, natatakot ka na. Siyempre kapag sanay ka na, hindi tulad ngayon kahit hating gabi. Yung mga doktor pa nga minsan nabubuisit sa akin kasi tawag ako ng tawag. Pero back then, hindi. Talagang pag nag-ring na yung telepono, pupunta na ako ng banyo doon para merong ibang sasagot ng telepono. Na-anxious ako. Kasi nga, siyempre minsan mabibilis pa magsalita yung mga doktor, di ba? Minsan may mga order na hindi ka maintindihan. Bagay. Tsaka mas marami kang responsibilidad. Mas marami. Tapos, pumasok din ako sa hospital noon. Nag-double job na ako noong mga time na yun. Ito yung mga time na naririnig ko yung mga nurses na 2 trabaho. Minsan, kasi 8-hour shift lang kami. Yung iba, from 7 to 3. Tapos, tatakbo sa ibang facility, 3 to 11. Ganun. So, basically, 16 hours sila, 5 days a week. Nag-double job ako sa hospital, tsaka sa SNF. Kasi nag-aaral pa rin ako noon Kumukuha ko ng mga prerequisite. Then, nung nakapasok na ako doon sa RN program, kinip ko na lang yung nursing home ko na trabaho ko. Kasi medyo mabigat din yung sa sa hospital. Hindi ko alam guys ito kasi wala kami nito. Wala kami nito. Ito Break yung, kami. ito yung mga time na busy ako sa buhay. Hindi pa siya tumatawag sa akin. Hindi ako tatawag sa'yo. Email pala, email. As an LVN, nagtrabaho ko din nun sa sub-acute unit. Yun yung mga may tracheostomy, suction, breathing treatment, ganito, ganyan. Medyo mas mataas yung acuity ng pasyente sa sub-acute kesa doon sa regular floor lang. Pagkatapos nun, sabi ko, babalik na ako sa gusto ko talaga mag-computer. But for some reason, nagtuloy-tuloy na ako sa RN. Ba't ka ba nag-RN? Hindi ko rin alam. Kasi parang ganun din, same reason din noong sabi ko, sandali na lang, sayang naman to, itutuloy ko na. And then, kapag katapos ito, siguro gagawin ko na kung ano yung talagang gusto kong gawin. Habang nagtatrabaho ako sa LVN full-time, pinurso ko naman yung pagiging RN. So, may mga prerequisites na naman. May waiting list. Pumasok din ako dun sa same community college kung saan ako nag-CNA LVN. Yun, medyo challenging lang. RN program sa community college. Medyo mahirap yung klase. Nahirapan ako. Actually, bumagsak ako ng 3rd semester. Yun nga, yung sa psych rotation namin, bumagsak pa ako noon. And then, di ba parang nawalan ka na ng loob. Nawalan na ako ng gana, guys. Medyo, na-depress na. ako noon. Tapos kausap ko na si Amy, nagkabalikan na kami noon. Sabi ko pa nga sa kanya noon, babalik na ako. Sabi ko, di ba, kumuha ako ng klase ng
Parang Na, AutoCAD, architecture. May kumuha ako ng klase ng AutoCAD noon Yun na lang ipaperso mo. Oo. Sabi ko, ayoko na mag-nursing. Na medyo nahirapan talaga ako. Tsaka parang hindi pa ako masyadong masayang-masaya doon sa gagawin ko. Parang pinipilit niya lang Pinipilit ko niya. lang. Oo. So, yung next semester, hindi na ako may option pa ako para bumalik, pero hindi na ako bumalik. And then after that, syempre medyo nahimasmasan na rin ako. Kumbaga sabi ko nasimulan ko na to. Sayang naman kung hindi ko ipagpapatuloy ito. Na-realize ko yung mga pros and cons. Nung the next semester, bumalik na rin ako sa program. So nag-apply ulit ako. Tinuloy ko ulit kung saan ako bumagsak. From 2003, tuloy-tuloy ako nag-aral. Graduate na ako 2008. So it took me 5 years. 5 years para From matapos. LBN to RN. Sabi ko nga, ang tagal mo namang mag-aral. Oo, inip-inip na ko. Hindi ko kasi masyado maintindihan. Sabi Sabi niya, ko, oo. bakit sa Pilipinas, Ang bilis-bilis 4 years lang. tapos na ako. Sabi niya sa akin, baka mamaya, bababae ka lang dyan, di mo na ako kunin. Hindi naman ganun yung pagkakasabi ko. Hindi naman ganun, pero parang ganun. Sabi ko, ang kaba naman pag-aaral yan. Niloloko mo lang yata ako Pinakasalan mo lang ako Hindi naman ganun. Porke nakuha mo na yung gusto mo sa akin. Hindi mo na ako binalikan. Hindi mo pa nakukuha. Nakuha ko na. Ano ba yung nagsasabi mo? Kasal na tayo Siyempre, papayag ba ako hindi ko makuha? Hindi mapanood to ng nanay ko. Lagot Okay lang. ako. Hindi pwede. Tayo kay nanay. Cut yun. Cut yun, hindi. Lalagay ko yun. So yun guys, lang yun. Joke lang yun. Pero medyo totoo. Pero Kasi ang tagal talaga, guys. ang tagal. Nainis siya talaga. Miss na miss niya na ako Hindi ko alam kung nami-miss niya na ako o ano O, Gusto nga na pumunta ng Amerika. Hindi sa akin Ikaw, ang wag na yan. Hindi Lagot sa ko sa akin nanay Hindi ko. sa akin ang galing yun. Hindi, wag na yan. O hindi Sa mo kanya kasama. lumabas yun. O hindi mo gusto. Wag mo. Hindi naman. So, graduate na ako noong 2008. Ayun, finally, nakagraduate na ako. Grabe talaga yung mga pinagdaanan ko doon sa nursing career ko dito sa Amerika. Graduate ako, yun, kinuha ko na yung NCLEX. Awa ng Diyos, na-take natin siya ng isang beses lang. Nakakuha agad ako ng trabaho sa hospital. Ang sweldo ko noon, nag-start ako ng $32 per hour noong 2009. Yun, pagkapasa ko ng NCLEX. Noong mga time kasi yun yung pagkatapos ng recession, alam niyo yun, yung 2008 recession, medyo mahina yung mga hospital noon. Nagtatrabaho ko since ako yung pinakabago. Na-assign ako as float pool sa mga med-surg, telemetry, kung saan-saan. From 2009 to 2010, nagtrabaho ako sa hospital. Tapos at the same time, kumuha rin ako ng trabaho sa nursing home. Kasi mahina yung hospital namin doon. Parati akong nakaka-cancel. Float pool lang ako noon. Kami yung pinakabago. New grad lang ako noon. Siyempre, kailangan ko ng pera. Ito yung mga time na nag-iipon ako kasi kukunin ko na si Aimee. Kasi nga, hindi na siya makapaghintay. Di ba? Ay, Lagot ka sa joke nanay lang, ko. joke lang. Hindi mo pwede sabihin niya. Tara, ulo. Joke lang yan, guys. Joke lang. Hindi, gusto niya lang ako makasama. Ang sabi pa nga niya noon kahit sa Pilipinas tayo, basta magkasama tayo. Pwede na. Di ba sabi mo yun? Hindi init Sara ulo. Huwag mo na nga dagdagan. Anyway, ayun na nga. Sara ulo. So yun yung mga tayo. Pag ito nakarating sa Nanay amin, niya, lagot. patay tayo dyan. Baka gilitan ako ng leeg dito. Anyway, so yun nga guys. So yun yung mga time na nag-iipon na ako kasi pinitisyon ko na si Aimee. Nag-file na ako ng petition. Nag-iipon ako. Siyempre, kailangan pagdating ni Aimee dito, may pera ako, di ba? Siyempre, meron na akong pamilyang bubuhayin. Pagdating naman niya dito, wala pa namang siyang trabaho. Nag-part-time ako sa nursing home. Kasi nga, hindi sapat yung kinikita ko sa hospital. Kasi nga, parati ako kinaka-cancel. Pero, nung nag-part-time ako pabalik dun sa skilled nursing facility, yung nag-take ako ng pay cut kasi ang offer lang sa akin noon is $28 per hour. Night shift pa ako nung wala pa kaming night differential. Kasi nga, mas stable yung oras ko dun sa nursing home. Kaya, pinatulang ko na rin. Kasi nga, syempre, kailangan ko nga ng pera. So, natapos na ako ng nursing ko as a ADN degree. Nagbalak akong bumalik sa school sana for my BSN. Kaya lang, yung time na yon nabuntis na si Aimee. Tapos, nagkaanak na tayo. Nahirapan. Medyo parang challenging yung oras. Nagkatrabaho ka, tapos meron ka newborn. Na nakatamaran ko na rin. Kaya, yun.
ito pa rin tayo. Yun lang, yun yung storya, yung pathway ko from CNA, LVN to RN. Tapos, noong 2012 nga, yun, nag-start na ako sa clinic as a dialysis nurse. At yun, doon na po nagsimula ang Magandang buhay. magandang buhay. Ayun, napaka... Ano ba yun? Ayun. Kalokohan tong kasama ko eh. Nakakaano. Anyway. Basta, doon na nagsimula. Alam mo ng pathway to magandang buhay. Ang pathway to magandang buhay from CNA to becoming a dialysis nurse. Ang kulit ng kasama ko. Yun lang, ganun lang naman kasimple, guys. So, simple ang haba ng inaral mo. Oo, ang haba na inaral ko, guys. Para ako nag-doktor. Partida, ayaw pa niya ng nursing. Ayoko pa ng nursing noon. Dahil niyang taon na nag-aral. Siguro kung ano lang, ang may sasuggest ko lang, if I could turn back that time, kung nasa Pilipinas pa lang ako, nag-nursing na. Kaya ang maganda sa Pilipinas, pag nagtapos kayo ng nursing, BSN na kayo, pagdating nyo rito sa Amerika, dati po nakikredit agad lahat. Wala na kayong kailangan i-take na klase. Kasi hindi katulad ngayon, depende yata kung saang eskwelahan kayo nag-aral. Pag in-evaluate yung transcript nyo, minsan i-require nila kayo bumalik sa school. Parang mag-take kayo ng units bago kayo makapag-challenge ng NCLEX. Actually, meron pa nga akong kakilala. Hindi sila RN license sa Pilipinas. Pwede na agad sila mag-challenge dito ng RN license sa Amerika. So yun, Ate V, maraming salamat sa iyong email at sa iyong question. Sana nasagot ko, nalinawan natin yung tanong mo. Sana may na-inspire kaming ibang mga nanonood dyan na nagpaplano na mag-nurse kung gustong sundin yung student pathway. Ito magandang Pathway sa magandang buhay. CNA, LVN to RN. Pero kung akong tatanungin nyo, diretso nyo na sa RN. Pero nasa sa inyo yung kung gusto nyo i-explore yung pagiging CNA, LVN going to RN, pwede nyo gawin. Pero ang maganda lang dun sa sa pathway mo, wala siyang student loans. Yun Matagal pero wala siyang utang. Kasi dito sa Amerika, guys, pag yung RN, minsan napakahaba ng waiting list. Taon ang bibilangin bago ka lang makapasok sa program. Yung mga prerequisite pa lang meron ng mga waiting list. Kaya yung ibang ginagawa, pumupunta sila sa private school. Which is yung unang tinrabawan ni Aimee. Nursing yun, na private school. Financial aid siya doon talaga. Ang per unit nun ng nursing is $540. Ano per pa yun? unit. Maka 10 years ago. Oo, matagal na yun. But 2010. 2010. Yung nakaano siya dito. Kasi nakahanap agad siya ng trabaho nung late nung 2010. Siguro, yun yung trabaho niya. Ang student loans mo siguro mga 100 to 150. O baka ngayon 200 to 250,000 Depende na. sa cost of living. Pero BSN na po yun. Ang may sasuggest ko sa inyo, subukan nyo, tignan nyo yung community colleges nyo kung ilan ang waiting list, or pwede kayo pumunta sa ibang community college. Pwede kayo siguro umuwi ng Pilipinas, doon kayo kumuha ng nursing. Pero hindi lang ako sure kung paano yung pagke-credential doon sa mga units na nakuha nyo sa Pilipinas pag babalik kayo sa US. Pero marami pa rin guys gumagawa, no? Kasi may pinsan ako na RN na siya dito sa US, pero umuwi siya sa Pilipinas, nag-aral siya. Siguro mga couple of years ago. Ayun guys, so hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Sana po meron kayo natutunan sa vlog natin today. Very, mukhang mahaba to at saka maraming daldalan. Pero yun, sana hindi po kayo na-bored. At kung nagustuhan niyo po yung vlog natin ngayon, please hit the like button at magkita-kita po tayo sa susunod na vlog. Bye! Sometimes I just don't know what to do. It should have been you.